ito ang kwento natin ngayon. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please subscribe na po at paki-click na rin po ang bell button. Salamat. Kuya, kailan mo ko babawiin dito? Mangiyak-ngiyak na sinabi ito ni Gervais. Hindi ko alam kung kailan. Pero gagawin ko ang lahat para makaipon, nang sa ganon ay mabawi na kita mula sa kanila. Mahigpit na niyakap ni Rico ang kapatid at nangako na muli silang magsasama. Tama na yan. Sige na Pulubi, umalis ka na, pinaghiwalay nito ang magkapatid. Habang papalayo si Rico ay may lungkot paring bumabalot sa kanyang puso. Hindi niya magawang mabawi ang kapatid hanggat di niya nababayaran ang malaking pagkakautang ng kanyang mga magulang. Habang siya'y naglalakad sa gilid ng kalsada ay isang matanda ang tumawid na lamang bigla. Subalit may paparating na sasakyan. Tumabi ka, sigaw nito sa matandang tumitawid. Ngunit tela di siya naririnig nito. Bumubusina na ang sasakyan ngunit di peren ito nariring ng matanda. Mabagal pa ang lakad nito kaya't maaring mabangga siya ng sasakyang papalapit na. Napansin na lamang ni Rico na di tumitigil ang sasakyang papalapit. Hudyat na ito'y maaring nawalan ng preno. Kaya naman mabilis na niligtas ni Rico ang matanda. Kaya ang sasakyan ay dumiritso sa saradong tindahan. Subalit, ang matanda ay nawalan ng malay. Kaya't sinakay niya ito sa kariton at dinala sa ilalim ng tulay kung saan siya natutulog. Makalipas lamang ang isang oras ay naging ang matanda. Nasan ako, bahagya itong bumangon at nilinggan pa ang paligid. Agad namang lumapit si Rico rito. Narito po kayo sa ilalim ng tulay. Nawalan po kasi kayo ng malay kanina matapos kayong muntik masagasaan, tugon nito. Naalala ko na, maraming salamat pala sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. Ngumiti lamang si Rico at may inabot na damit dito. Isuot niyo po tong damit. Mukha po kasing matagal kayong di nakakapagpalit, dagdag pa nito. Maraming salamat, eho, wika ng matanda. Wala po yun. Tsaka nga po pala, nagugutom na po ba kayo? Tamang-tama po dahil kakabili ko lang ng makakain natin, nakangiting wika ni Rico. Sabay silang dalawang kumain. Habang kumakain nga ay naitanong ni Rico sa matanda kung may mga anak ba ito. At doon nga ay naikwento ng matanda kung paano siya ipagtabuyan ng kanyang mga anak. Sinabi rin nito ang naging buhay niya noon. Dahil ang matanda ay dating bilyonaryo na nagmamay-ari ng naglalakihang mga kumpanya at nagmamay-ari rin ng mga resort sa Cavite, Batangas at Masbate. Siya rin ang may-ari ng ilang mga pagawaan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Siya rin ay maraming mga sasakyan at mga naglalakihang bahay sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit ang lahat ng mga ito ay naglaho na parang bula. Unti-unting nalugi ang kanyang mga kumpanya at mga resort. Lumalaki rin ang kanyang mga utang hanggang sa ito'y umabot na sa 6.7 trilyong peso. At para mabayaran ang mga ito ay ibinenta niya ang mga naluluging kumpanya at mga resort. Ngunit di peren ito sapat kaya't napilitan siyang ibenta ang lahat ng kanyang pag-aari. Mga bahay, sasakyan, alahas at marami pang iba. Hanggang sa wala nang matira sa kanya. Dahil dito ay iniwan siya ng kanyang asawa at sumama ito sa iba. Tinakwil naman siya ng kanyang mga anak na napagtapos niya ng pag-aaral. Ang mga ito ay may kanya-kanyang trabaho at pamilya. Pero di niya lubos akalain na itatakwil pala siya ng mga ito kapag wala na siyang pera. Nang ito'y marinig ni Rico ay naawa siya sa kalagayan ng matanda. Di niya peren lubos akalain na may mga anak pala talagang kayang itakwil ang taong nag-alaga at nagpalaki sa kanila. Ikaw naman. Ano namang dahilan kung bakit sa ilalim ng tulay ka nakatira? Tanong ng matanda nang ito'y matapos na sa pagkukwento. Masaklap po, dahil pasan namin ng kapatid ko ang mundo nang iwan kami ng mga magulang namin. Bago sila pumanaw, may iniwan silang malaking utang sa isang mayamang pamilya. Dahil sa wala na sila, ay kinuha nila ang kapatid ko bilang kabayaran sa utang ng mga magulang namin, napatigil ito ng bahagya.
Wala akong magawa dahil makapangyarihan sila. Kaya naman pinag-iipunan ko ang pera pantubos sa kapatid ko. Kahit isa lang akong pulubi, kahit di pa ako kumain umaga't gabi. Ang mahalaga ay makaipon ako ng pera pantubos sa kanya. Napayuko ang ulo nito at bahagyang napaluha. Kaya mo yan. Basta lagi mo lang tatandaan na magkikita rin kayo, ani ng matanda. Salamat po, nakangiting wika nito. Teka, ano nga po pala pangalan nyo? Tanong nito. Sumagot naman ang matanda, ako si David, ako naman po si Rico. Pwede pa ba ang papa na lang ang itawag ko sa inyo? Nahihiya pang wika ni Rico. Oo naman, napangiti na lamang si Rico sa naging tugon nito. Samantala, lumipas ang mga araw ay naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Parati silang magkasama sa pangangalakal at paghahanap ng pwedeng pagkakitaan. Naging maayos ang pamumuhay nilang dalawa sa ilalim ng tulay. Tinuring na nga ni Rico na parang tunay na ama ang matandang si David. Hanggang sa sumapit ang ika-18 birthday ng kanyang bunsong anak na babae. Ito'y nasa pangangalaga ng kanyang panganay na anak. Kaya't minabuti ni David na dumalo sa kaarawan kahit di siya imbitado. Sinama niya ang tinuring na niyang anak na si Rico. Kahit di maayos ang kanilang kasuotan ay naglakas loob parents silang pumasok sa subdivision. Nang matano na nila ang bahay ay biglang may sasakyang huminto sa tabi nila. Lumabas dito ang panganay na lalaking anak ni David. Galit itong lumapit sa kanya. Ano bang ginagawa mo rito? Di ba't sabi kong ayaw na naming makita ang pagmumuka mo? Galit na wika ng kanyang panganay. Birthday naman ngayon ni Bunso. Baka pwedeng makita ko wala ka ng karapatan pa sa kanya. Tingnan mo itsura mo, napakabaho mo at napakadumi, sigaw nito. Agad namang sumingit si Rico. Teka po, di po ata tama na itakwil nyo ang papa nyo. Kasi kung di po dahil sa kanya, di kayo makakapagtapos ng pag-aaral, sino ka ba? Ang lakas ng loob mong salita. Baka nakakalimutan mo na pulubi ka lang tulad ng matandang to. Ang mga taong tulad nyo, walang karapatan sa mundo, bumalik ito sa sasakyan at ito'y dumiritso papasok sa kanilang tahanan. Napaiyak na lamang si David sa naging pagtrato sa kanya ng panganay na anak. Hindi nito mapigil ang mapaiyak, ganun pala talaga. Kapag wala ka ng pera, itatakwil ka na lamang nila. Tiningnan nito ang bahay kung saan nakatira ang mga ito. Tara na, bumalik na tayo sa ilalim ng tulay. Dahan-daang naglakad si David papalayo sa bahay ng kanyang anak. Hindi parent maiwasan ni Rico ang maawa sa matanda. Nakita mismo ng kanyang mga mata at narinig mismo ng kanyang mga tenga kung paano tratuhin ng panggang nito ang sarili ama. Habang sila'y nakabalik na sa ilalim ng tulay at hindi parent mawala ang lungkot ni David. Nakaupo ito sa isang malaking bato malapit sa ilog. Umiiyak ito habang inaalala ang mga naging pagtrato sa kanya ng mga anak. Lumapit si Rico rito at tumabi sa matanda. Papa, wag na po kayong malungkot. Kung itakwil man po kayo ng mga anak nyo, nandito po ako at di kayo iiwan. Ngumiti ito matapos iyon sabihin. Salamat sa'yo, Rico. Alam mo, ito na yung ika-5 beses na itinakwil nila ako. Sa loob ng 5 buwan na pagiging palaboy ko, ni isa ay di nila kinamusta at pinadalaw sa mga bahay nila. Nakakalungkot lang yung panganay ko, yung 2 kong anak na lalaki at ang bunso kong babae. Lahat sila di na ako kinikilala bilang kanilang ama. Lumipas pa ang ilang mga araw ay sumapit ang kaarawan ng matandang si David. Alam ni Rico sa sarili niya na walang ibang hiling ang tinuturing niyang ama kundi ang makasama at makita ang mga anak nito. Kaya para matupad ang hiling nito ay gumawa si Rico ng paraan. Naglakas loob itong pumunta sa subdivision kung saan nakatira ang mga anak ni David. Pagkadating niya sa bahay ng panganay ay nakita niyang masayang magkakasama ang magkakapatid. Naroon din ang kanilang ina. Ngunit isa ang nawawala at yun ay ang padre de pamilya. Huminga ito ng malalim bago pinindot ang doorbell.
Lumapit naman ang isang katulong para tanungin si Rico kung anong kailangan nito. Baka po pwedeng makausap ang mga anak ni David Del Mundo, wika ni Rico. Agad namang tumayo si Jave na siyang panganay sa magkakapatid. Lumapit ito kay Rico at nagtanong, "Anong kailangan mo?" Sumagot naman si Rico, "Kaarawan po ngayon ng papa nyo. Baka po pwedeng dalawin nyo siya kasi wala po siyang ibang hiling kundi ang makasama kayo. Paano kung ayaw na namin siyang makasama? Wala po ba talaga kayong konsensya? Paano nyo nagawang itakwil ang taong nagpalaki at nagpaaral sa inyo?" Napakanot ang noo ni Jave sa sinabing ito ni Rico. "Anong karapatan mo para sabihin yan?" Binuksan nito ang gate at lumapit kay Rico. "Ba't ka ba nanjinji? Alam kang pulubi ka?" Maangas na tanong nito. "Hindi po ako nanjinji alam. Gusto ko lang pong tulungan si Pa." Ang lakas ng loob mo, mabilis nitong sinuntok sa muka ang binatang si Rico. Agad namang napalabas sa bahay ang iba nitong mga kapatid. "Hoy ikaw pulubi ka, ano bang ginagawa mo rito?" Tanong ni Ryan na pangatlo sa magkakapatid. Nakatingin lamang kay Rico ang bunso na si Vian. Mapapansin sa itsura nito na naawa siya sa ginawa ng kanyang kuya kay Rico. Muling nagsalita si Rico, "Simple lang naman po ang hiling ng papa nyo. Kaya po sana pagbigyan nyo." Sabing umalis ka na, sinuntok ni Harold ng malakas si Rico sa muka at ito'y napatumba. Agad namang lumapit si Vian kay Rico at may inabot itong papel. "Umalis ka na, pakiusap, wag munang hayaan pang saktan kanila ulit. Ikaw munang bahala kay Papa at ibigay mo yan sa kanya." Mahinang sabi nito at agad din namang tumayo. Tumayo si Rico at naglakad na papalayo. Samantala, pagkabalik ni Rico ay agad siyang tinanong ng matandang si David kung bakit ito pumunta sa mga anak niya. "Paano niyo po yun nalaman?" Gulat na tanong ni Rico. "May nakapagsabi kasi sakin." Lumapit ito kay Rico. "Hindi muna dapat ginawa yon, anak." Niyakap nito si Rico. Masayang pinagsaluhan ng dalawa ang simpleng handa. Tuyo at kanina, pero ito lang ang meron sila ay masaya parents silang dalawa. Matapos nilang kumain ay inabot ni Rico ang sulat kay David. "Galing po yan sa bunso nyo," wika nito. Agad itong binasa ni David at naluha na lamang ito dahil di siya kinalimutan ng kanyang bunsong anak. Makalipas ang 2 linggo, araw na sasapit na ang Pasko. Gusto sanang bumalik pa ni Rico roon para kausapin ang mga anak ng kanyang papa David. Nais kasi ni Rico na makasama nito ang kanyang mga anak sa araw mismo ng Pasko. Kaya't palihim siyang pumunta muli sa bahay ng mga anak ni David. Pagdating niya roon ay kumpleto ang mga ito. Naroon silang magkakapatid kasama ang kanilang asawa at mga anak, maliban lang kay Vian. Nang makita ni Jave si Rico sa labas ay tinawag nito ang mga katulong para paalisan ito. Sinunod nam ito ng mga katulong pero di pa rin umalis si Rico. Kaya't lumabas na ang mga ito. "Ikaw na naman ba? Ang tigas talaga ng ulo mo," galit na wika ni Jave. "Pasko po ngayon. Sana naman po hayaan yung makasama kayo ng papa nyo," pakiusap ni Rico. "Ilang beses Cub ang sinabi sa'yo, tinakwil na namin siya at hindi na namin siya kailangan," wika naman ni Harold. "Pera bang kailangan ng matandang yon?" sabat ng kanilang ina. Napatingin si Rico rito, "Sa tingin nyo pera ang kailangan niya?" "Simple lang naman po, ang makasama kayo, umalis ka na," sigaw ni Jave. Pinagbantaan pa ng mga ito si Rico na ipapadampot sa pulis kapag di pa ito umalis. Pero di pa rin nagpatinag si Rico at patuloy na nakiusap. Kaya tumawag ng pulis ang mga ito at dinampot si Rico. Pero imbes na sa presinto ito dalhin ay hinitid ito sa tinutuluyan nilang dalawa ni David sa ilalaim ng tulay. "Paano nyo po nalaman na rito kami nakatira?" nagtatakang tanong ni Rico. "Kakasi, ay ilang beses naming nakita si Manong David sa ilalim ng tulay pagdadahilan ng mga ito." "Teka, paano nyo po nalaman pangalan niya?" muling tanong ni Rico.
Doon sa mga anak niya na nagpadampot sa'yo, tugon muli nito. Malungkot na bumalik si Rico sa kanyang Papa David. Dahil di nito nakumbinsi ang mga anak nito. Bagamat hindi parent si Suko si Rico at nangakong itong babalik at babalik ito roon. Maya-maya lang habang sila'y paalis na para mangalakal ay biglang nahimite si David. Agad nataranta si Rico sa nangyari sa kanyang Papa David. Kaya't humingi siya ng tulong sa mga dumadaan. Agad namang may dumating na ambulansya at dinala ito sa ospital. Sir, dito po muna kayo. Silang mga doktor na po ang bahala sa papa nyo, ani ng gwardya nang siya'y akmang papasok. Okay po, tugon ni Rico. Nag-antay si Rico sa labas ng ilang oras. Nag-aalala ito sa kalagayan ng kanyang Papa David. Habang ito'y nakaupo ay pinaikit nito ang mga mata at nanalangin sa Diyos. Maya-maya pa ay lumabas ang isang doktor at tinawag si Rico. Ikaw ba ang anak ni David? Tanong nito. Opo, ako nga po, tugon ni Rico na may halong pag-aalala. May sakit ang papa mo at kailangan na itong maoperahan agad. Kaya't mangangailangan ka ng 10,000, wika ng doktor. Sa 10, nauutal pang wika ni Rico. Dahil sa nais nitong gumaling ang kanyang Papa David, ay agad itong umuwi sa tinitirahan nila sa ilalim ng tulay. Pumasok sa isipan nito na gamiting pambayad na lamang ang perang inipon niya ng 4 na taon para ipangtubos sa kapatid. Naguguluhan na si Rico sa mga oras na to. Kapawa niya gustong makasama ang kapatid na si Gervais at ang tinuring niyang ama na si David. Mag-iipon ulit ako ng pera, sa ngayon, kailan ko tong gamitin para kay Papa David, tumalikod ito at agad na pumunta kay Aling Teresa. Si Aling Teresa ang may hawak ng perang iniipon ni Rico. Nagulat na lamang ito nang mas pinili ni Rico na unahin si David kesa sa kapatid. Nangako ka sa kapatid mo na babawiin mo siya. Pero bakit ang taong di mo kaano-ano ang inuuna mo? Tanong nito. Sumagot naman si Rico, Aling Teresa, si Papa David ay nag-aagaw buhay. Si Gervais nakatali lamang sa mga sikip. Ang buhay ni Papa David kapag nawala ay di na maibabalik pa. Ang kapatid ko, maari pa. Dahil muli akong mag-iipon ng ilang taon para tabyusan siya, kung yan ang gusto mo, sige, binigay nito kay Rico ang 10,000. Ito ang perang iniipon ni Rico sa kanyang pangangalakal. Ito ay inipon niya ng 4 na taon. Ngayong araw na sana ang pagtubos niya sa kanyang kapatid dahil sa 10,000 lang naman ang utang nila at tamang-tama na ang pambayad nito. Pero kailangan niya itong isakripisyo para kay David. Agad itong nagtungo sa ospital at diniposito na ang pambayad. Sinabihan si Rico ng doktor na umuwi muna at pupuntahan na lamang daw ito. Nang nakauwi na si Rico, nagdasal ito ng ilang minuto para sa kanyang Papa David. Humingi rin ito ng tawad kung di niya inuna ang kapatid. Maya-maya pa ay biglang may dumating. Nagpakilala ang mga ito na doktor. Sinabihan si Rico na sumama sa kanila dahil di pinapatawag ito ng kanyang Papa David. Nakasakay sila sa sasakyan. Papunta raw ito sa ospital. Pero makalipas ang ilang minutong biyahe ay napansin nito na di ito ang daan papunta sa ospital. Kaya't nagtanong siya, saan po ba tayo pupunta? Sa bahay ng papa mo, nakangiting tugon nito. Maya-maya pa ay nakarating sila sa isang subdivision na kung saan puro milyonaryo ang mga nakatira rito. Nagtataka si Rico kung anong ginagawa nila rito. Hanggang sa huminto na sila sa tapat ng isang napakalaking bahay. Bumaba ang mga doktor na kasama ni Rico sa sasakyan. Bumaba na po kayo, sir, mahina hong wika ng mga ito kay Rico. Bumaba si Rico at namangha ito sa mga nakita. Ang bahay na nasa tapat niya ay ang pinakamalaking bahay sa buong subdivision. Ano pong ginagawa natin dito at nasan ang papa ko? Tanong nito. Pero ngumiti lamang ang mga ito at sinabihan si Rico na sumunod sa kanila. Pumasok sila sa loob at namangha si Rico sa ganda na parang palasyo.
Inilainggan nito ang buong paligid at namangha siya ng sobra sa ganda. Hanggang sa matano niya ang kanyang Papa David. "Papa," dahan-dahan itong lumapit. "Kumusta ka na, anak?" Nakangiting tanong nito. "Papa," mabilis na lumapit si Rico at niyakap ito. "Salamat po at gumaling na kayo," mangiyak-ngiyak na wika nito. "Gumaling? Bakit nagkasakit ba ako?" tanong nito. "Teka po, ba't di nyo po naalala? Wala akong sakit," wika nito. Nagulat ng bahagya si Rico sa naging tugon ni David. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid at lahat ito ay natatandaan niya. Yung mga pulis na hamuli sa kanya ay narito. Yung gwardya sa subdivision ay narito din. Mga nagpakilalang doktor at iba pa. Ano pong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Rico. "Ang lahat ng mga naikwento ko sa'yo ay hindi totoo. Nagpanggap lamang ako na wala ng pera at nalugi ang lahat ng pag-aari. Dahil gusto ko na mapunta sa mabuting kamay ang lahat ng mga pinaghiralan ko kapag namatay na ako," bahagya itong napatigil. "Ang akala ko na kapag wala na kong pera ay matatanggap ako ng asawa at mga anak ko. Pero di ko akalain na itatakwil pala nila ako at di nakikilalanin pa. Ikaw lang yung nag-iisa na tumanggap sa'kin, ikaw lang yung handang ipagpaliban ang pagtubos sa kapatid para lang may pambayad sa ospital. Nakita ko sa'yo ang mga ugaling hinahanap ko, pagiging matulungin, maawain, mabait, matapang at may pananalig sa may kapal. Kaya naman ikaw na ang magmamana ng lahat ng mga ari-arian ko't kayamanan." Napaiyak na lamang bigla si Rico habang pinakikinggan niya ang sinabi ng kanyang Papa David. Bigla namang dumating ang mga anak ni David at galit na galit ang mga ito. Hindi sila makapaniwala sa ginawang kalokohan ng kanilang ama. Maging ang asawa ni David ay galit na galit din. Pero mas lalo silang nagalit ng malamang si Rico na ang magiging tagapagmana ng lahat ng mga ari-arian at kayamanan. "Papa, anong kalokohan to? Ang pulubing yan ang magmamana ng lahat." "Ano ba naman?" sigaw ni Jave. "Hindi ba't tinakwil nyo na ako bilang papa nyo? Ngayon, tinatakwil ko na rin kayo bilang mga anak ko maliban kay Bunso," wika nito. "Pera Papa, di naman akalain na hindi pala makatotohanan ang ginawa mo," sabat ni Harold. "Umalis na kayong tatlo rito at may iwan si Vian. Dahil magmula sa araw na to, ayaw ko ang makita pa ang pagnumukha nyo, David, asawa mo ko," sigaw nito. "Hindi ba't nakipag-divorce ka na sa'kin dahil mahirap na ako? Kaya naman tinatakwil na rin kita bilang asawa ko," wika nito. Si Vian at si Rico ang magmamana ng bahay na ito at ikakasal sila pagka-graduate nila ng kolehiyo. Kapawan nagulat ang dalawa sinabing ito ni David. Si Rico ay may gusto kay Vian. Magmula nang ito'y una niyang makita. Kaya't napakasaya nito magiging asawa niya ang babaeng gusto niya. Samantala, muling nagkasama si Rico at ng kanyang kapatid. Ngayon ay naging masaya na ang buhay nito. Pero kahit mayaman na siya ay di pa rin ito naging mayabang. At patuloy ito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pagka-graduate nilang dalawa ni Vian ay ikinasal na sila at nagkaroon ng 3 anak. Sa panahong ding ito ay pumanaw na si David. Pero ang mga kayamanan at ari-arian ay lalong pinalago ni Rico.